yung kita ng pelikula mo, kung ibe-base yung unofficial report, taob lahat ng kita nila ng isang pelikula. Pinagsama. Correct. Pinagsama-sama. Lahat. Honestly, ano po sabi ko nga po, depende yan sa taong titingin at prinsipyo. Kasi napakahirap magsalita para maging bias eh. Ayoko po maging bias sa ano eh. Pero sabi ko nga po, basta masaya ang nanood, basta masaya ang producer, masaya ang artist at director, okay po yan. Kasi pag sinagot ko po yan, baka mamaya may maapakan ako. At ayoko po mangyari. Comment ko na lang dun sa sinabi mo, paano mo ngang sumali ng MMFF. Kung makakapasok ka, I think you'd be the best person to be there. Kasi alam mo na yung takbo ng indie. Tapos yung star power mo, it would ensure a quality film that will, earn box office. Kung magtutuloy-tuloy yung ganitong change na to ng the indie, ano. You will bring in the star power that's being the face of the indie, ano. Anong sentiments mo dun ko? Na ikaw ang the face of indie, tapos dapat daw talaga meron ka kung gano'n niya ang patutuloy-tuloy ang mga entries. Actually, dapat nga po, honestly, lalong-lalo na yung mga kabataan, mga artista ngayon. Kasi naalala ko nun, pare-paresya na kayo. Naalala ko nun, nung time nila FPJ, nila Rudy Fernandez, nila Philip Salvador, lahat, nila Bong Revilla, lahat ng mga artista, lahat tayo, di ba, iisa, positive, nagtutulungan, kaya kami actors guild, may mga ganyan, lahat nakikinig. Ang problema po kasi ngayon sa mga artista, na nagmamay-ari po sa amin, sa kagaya na po ako, network. Kaya may iba-ibang agenda. May iba-iba pong kumpanya na nagmamay-ari sa amin. Merong mga private actors na tinatawag natin yung mga may ibang producer outside the big stations. Di ba po? Pero kung ako po tatanungin, sana yung mga kagaya kong mga batang artista, either Indian or mainstream, sana merong isang organisasyon, kasama po kayo, na pwedeng magsalita, pakikinggan, at magkakaisa. Kasi kung meron tayong ganun ngayon, na which is dapat na nasa loob ng Actors Guild, na dapat kung maaari sana, lahat ng mga artista ay miyembro nito, dapat nagkakaisa tayo. Ang nangyayari kasi ngayon, nag-aaway-away. Bukod pa dun sa network, sa iba't ibang artista ng network, meron pa tayong indie at mainstream na pagkakaiba. Kaya ang hirap po siyang buuin o ang hirap po siyang pagkaisahin. Kaya sana, yun nga, sabi ko, mabibigyan ako ng pagkakataon. Gusto ko, meron talagang isang buong na magdidesisyon tayo dyan. Kasi kung ako tatanungin, personal ko to, kung ako tatanungin, kung part ako ng jury that time, sa Metro Manila Film Festival, ang gusto ko po mangyari, half. May 4 na mainstream, may 4 na indie. Kasi bakit po? Kasi para po sa akin, ang pagbabago hindi bigla-bigla. Dapat dahan-dahan. Hanggang sa later on, maramdaman nyo na parang, uy, ito na nga, dahan-dahan nagbabago. Kasi pag binigla mo ang pagbabago, magliliyak ang maraming tao. Kasi sabi ko nga po, para sa akin, ang paggawa ng pelikula o ang paggawa ng isang ng soap opera, dapat pag ginagawa mo yun, i-consider mo kung sino ang manonood. I-consider mo yung mga taong manonood. Kasi liga ko, ba't ba ako gumagawa ng pelikula? Para magandahan ako? Para mapakita ko na magaling ako? Hindi. Gumagawa ko ng pelikula dahil gusto ko ma-entertain ng mga tao. Kasi para sa akin, ang paggawa ng isang fulfillment na pelikula o soap opera, hindi merong tamang venue. Like kunyari, Cinema One, Cinemalaya, pagalingan yan. Whatever may manood or hindi, pagalingan yan. Kasi malaking potential nito na hindi lang ito ilaban din sa Pilipinas, kundi ilalaban din ito sa international. Pero sabi ko nga po, kanya-kanyang mata kanya-kanyang pagtingin. Pero sabi ko nga lang po, ito para sa akin po ito. Kung ako po'y tatanungin at isa ako sa mga miyembro ng Metro Manila Film Festival, sana po, dahan-dahan. Hindi ko sinasabing mali po yung ginagawa, hindi ko sinasabing tama yun. Wala po ako sinasabi ko, sana dahan-dahan. Kasi, kinoconsider ko rin yung mga bata, like yung mga bata, parang ang tendency na parang, hindi, kung baga sabi ko nga, honestly, alam mo pinagdasan ko, sana yung ending nakapasok. Kasi bakit? Para may natira man lang isa sa amin na at least kung yung ending po that time nakapasok, at least may pambatang isa. Which is may pambata naman yung Sally, yung
Yung oro yata pambata, yung oro pambata. Chika lang, just lang. Sinayi lang po. Sorry po, baka nagkakamali na po ako. Pero ito sinasabi ko lang po ito, base sa nararamdaman ko at opinion ko. Wala po akong sinasabing mali. Pero sinasabi ko nga lang po, sana dahan-dahan. At sana po, merong isang nakapasok doon na para meron lang ba na yung kasi minsan ang Pinoy, kung aaralin po natin, minsan hindi naman sila naghahanap ng sobrang ganda o sobrang lalim. Minsan gusto lang nila matawa. May ganun dapat tayong kinukonsider din eh. Na parang, like, oh, honestly, pag tinanong mo ako, yung movie namin, pag nanood ka, ano masasabi mo? Grabe, nakakatawa siya. Kasi bakit? Alam namin yung viewers eh. Alam namin yung ina-expect lang ng tao eh. Which is, sabi ko nga, sana, kung may time pa, kung may pagkakataon pa, may oras pa that time, sana ginandahan na natin na sobrang ganda. Pero ang nangyari, kinapos din kami ng oras. Dahil kinapos kami ng oras, siguro yung quality, doon kami hindi nakapasa. Kaya sabi ko nga, by next year, alam na namin, gagawa kami ng nakakatawa, gagawa kami ng pambata, pero with quality. Yan ang comment ni Kuya. Galing! Okay, and for the last question, siguro si Jocelyn Diocolangan ng pep.ph. Be?